Si Kai ay isang mahina at pangit na taluna na nakatigil bilang pinakamahina sa mga manlalakbay habang naglalakad ang mga halimaw sa mundo. Pero nang ma-unlock niya ang isang bagong propesyon na tinatawag na gambler, nagbabago na ang kapalaran ni Kai. Paano kaya makakapagpusta si Kai upang maging pinakamalakas na manlalakbay sa buong mundo? Tayo'y manood at alamin. Nagsisimula ang anime sa isang malaking halimaw na humahagupit sa mga tao na parang sila ay mga insekto. Kahit na ikaw ay isang cute na babae, basta't tinatapak lamang sila ng halimaw o kinakagat ang kanilang mga ulo. Sinisikap ng ibang tao na tumakas, pero sila ay nakakulong sa isang bangin. Sa gilid, may ibang tao na sumusubok magtago. Sino ang lalaking ito? Si Zhang Kai ay isang pangit na taluna na baguhan na sumusubok mabuhay sa apokalipsis. 50 taon na ang nakalipas, isang malaking bagay na parang bituin na tinawag ng mga tao na ghost star ang lumitaw sa labas ng Earth. Wala itong anumang gravitational o iba pang pisikal na epekto, ngunit ang ginawa nito ay nagbago ang mga halaman at hayop ng Earth, na lumikha ng mga halimaw na tinawag na beast gods. Sinubukan ng sangkatauhan na labanan ang mga beast gods, ngunit hindi nagtagal, ang mga halimaw na daga at lumilipad na ahas ay sinira. Ang mundo. Ang tanging magandang balita para sa mga tao ay natuklasan nila ang mga mahiwagang teleportation portal na kumakalat sa buong mundo. Kapag dumaan ang mga tao sa mga portal, sila ay nahahagis sa isang digital na mundo sa loob ng ghost star. Sa digital na mundong ito, maaaring makakuha ng trabaho, klase, at status points ang mga tao. Maaari nilang dalhin ang mga kapangyarihang ito pabalik sa Earth at kung may mataas na antas. Maaaring makipaglaban ang mga tao laban sa mga Diyos ng halimaw. Ang mga taong nag-e-explore sa digital na mundo ay tinatawag na explorers at sila ay mga loser na protagonista. Si Kai ay isa sa kanila. Gaano siya ka-loser? Well, kasalukuyan siyang nagtago mula sa isang Diyos ng halimaw na kahawig ng siyam na buntot na fox habang winawasak ang Konoha, o sa kasong ito, isang disyertong walang buhay. Sa tingin ko, gusto ng mga animator na makatipid sa kanilang budget. Ang mga kapatid ni Kai ay humaharap sa mga nakakatakot na tao o pagkabigo sa bato habang nagtatrabaho, lahat para maipadala ang pera kay Kai para suportahan ang kanyang pangarap na makapunta sa Ghost Star. Pero ngayon, mukhang papatayin siya ng Diyos ng halimaw. Ang kanyang misyon ay makasurvive ng 5 minuto para ma-unlock ang pagbabago ng trabaho. At siya ay nasa ilang segundo pa bago ito matapos. Ngunit sa halip na magtago tulad ng isang batang paslit, nagpasya si Kai na ipagpusta ang lahat at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Hindi ito ikinagulat, ang Diyos ng halimaw ay hinayla siya at itinapon sa hangin. Nahulog si Kai mula sa isang bangin, ngunit siya ay nagtagumpay. Isang notification ang nagsabi sa kanya na natapos niya ang misyon at dahil sa kanyang mapanganib na ugali, na-unlock niya ang isang bihira at lihim na propesyon, sagalero. Tumama si Kai sa lupa tulad ng isang pancake, ngunit hindi ito nakasakit sa kanya. Sa katunayan, lahat ng kanyang mga sugat ay milagrosong gumaling. Ang sistema ng AI ng Ghost Star ay lumitaw din sa kanyang harapan sa anyo ng isang mainit na may puting buhok na waifu. Binati siya ng AI para sa kanyang bagong propesyon at ipinaliwanag ang lahat ng kanyang mga kasanayan, kasama na ang double talent, na nagdodoble ng mga gantimpala o parusa na kanyang natatanggap. Bukod pa rito, mayroong 1% na tsansa na ito'y magiging super double, na nagdodoble muli. Ibig sabihin nito, hindi tulad ng ibang mga explorer na may isang kasanayan lamang, siya ay maaaring magkaroon ng dalawa. Ang kanyang pangalawang kasanayan ay super critical hit, na nagpapataas ng kanyang kritikal na pinsala ng 200 beses. Sinatinikay ang kanyang status window at nalaman niyang ang attribute point reward na nakuha niya para sa bagong propesyon ay nad-oble na. Ang ibang mga manlalakbay ay may kabuuang 20 attribute points, habang siya ay may 36. Lubos na natutuwa si Kai sa kanyang bagong propesyon. Ang kanyang level up ay katumbas ng 2 sa iba at ang kanyang mga atake ay magiging 2 rin ang lakas. Natutunan niyang ang pagiging pangunahing tauhan ng isang anime ay talagang nagpapalakas sa iyo ng husto. Napansin ni Kai ang isang napakalaking karayom na nanggaling sa isang piraso ng Beast God mula kanina. Kinuha niya ito at sinubukang mag-pose na parang matikas. Samantala, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin.
Ang una niyang plano ay kumuha lang ng normal na trabaho at kumita ng pera para sa operasyon ng bato ng kanyang kapatid. Pero ngayon na mayroon siyang napakabihirang kakayahan, maaaring mas mabilis siyang kumita ng pera. Sinasabihan siya ng sistema ng AI na maaari niyang tapusin ang novice mission sa pag-abot sa Shenyao City sa loob ng 7 araw. Ang pagpunta roon ay hindi magiging madali. Ang buong ruta ay puno ng mga halimaw, at kung siya ay mamamatay, siya ay maibabalik ng ligtas sa Earth. Maaari siyang subukan ulit, ngunit tanging ang mayayamang tao lamang ang kayang bumili ng mga materyales na kailangan para sa isa pang pagsubok. Kaya para sa isang mahirap na talunan tulad niya, isa lang ang pagkakataon niyang gawin ito. Si Kai ay sinusubukang dumaan sa isang gubat ng isang matinding sigaw ang umuusbong sa mga puno. Habang tinitingnan ng mga dahon, nakita ni Kai na kaibigan niya si Yuanzu. Siya ay kasalukuyang sinusubukan na labanan ang 3 ahas na umaatake sa kanya. Hinikayat ni Zhu si Kai na umalis dahil ang mga ahas ay sobrang lakas para sa mga baguhan tulad nila. Ngunit inihagis ni Kai ang kanyang pilak na sandata na parang sibat at pinatay ang isa sa mga ahas. Ang 2 ahas ay tumingin sa bagong kaaway na ito at sumigaw si Zhu ng babala sa kanya. Sa kanyang gulat, nagawa ni Kai na mag-somersault sa mga ahas at masiglang bumagsak. Talagang may oras si Bro na gumawa ng superhero poses habang sinusubukang iligtas ang isang tao. Pagkatapos makuha ang kanyang sibat, nagpasya sina Kai at Zhu na magtulungan upang talunin ang mga ahas. Sa pamamagitan ng pagkuha ng pansin ng ahas, madali nang nakalapag si Kai at pinutol ang natitirang mga ahas. Niyakap ni Zhu si Kai bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. At tinatanong siya kung paano siya nagkaroon ng ganitong lakas sa napakaikling panahon. Aming inamin ni Kai na siya ay sinwerte at nakapagbukas ng nakatagong propesyon, manlalaro. Ipinakita rin ni Zhu na siya ay nagkaroon ng propesyon, mandirigma. Ito ang dahilan kung bakit siya nakaligtas laban sa 3 ahas sa loob ng ilang panahon. Dagdag pa, ang mandirigma ay isa sa 5 nangungunang propesyon sa mundo. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam kung ilan ang mga propesyon sa Ghost Star. Karaniwan, kung ano ang makukuha mo ay depende sa kung ano ang ginagawa mo at kung anong materyales ang dinadala mo sa loob ng Ghost Star. Para sa mga mayaman, gumagastos sila ng milyon para bumili ng mamahaling at makapangyarihang materyales, kaya't pinapayagan silang i-unlock ang malalakas na propesyon. Ngunit para sa mga mahihirap na eksplorador, maaari lamang silang magdala ng pinakamurang materyal na nagreresulta sa mahihinang propesyon na may mahihinang kapangyarihan sa labanan. Mukhang kahit ang Ghost Star ay hindi makakaligtas sa pay-to-win mechanics. Tinanong ni Kai si Zhu kung saan siya kumuha ng pera para bumili ng materyales para sa klase ng mandirigma na ito na nagkakahalaga ng 50,000 o higit pa, ngunit tumanggi si Zhu na sumagot. Sa halip, nagsimula ang dalawa na mangolekta ng mga katawan ng ahas na ibebenta mamaya. Pinapadaan lang nila ang bangkay, at agad itong pumapasok sa kanilang inventaryo. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakbay nang dumating ang isang magandang babae. Nagpakilala siya bilang Sonuanuan at tinanong kung maaari siyang makipag-team sa kanila. Mukhang hindi lang talunan si Kai kundi isa ring birhen dahil tinanggihan niya ang alok ng babae. Gayunpaman, ipinakiusap ni Niu sa kanya at inamin na siya ay doktor kaya makakapagbigay siya ng gamot sa kanila. Kaya niyang kumuha, biktima ng ahas at matitibay na armas. Nakakaintriga ito kay Kai dahil ang mga doktor ay isa sa mga nangungunang 10 propesyon dahil sa kanilang kakayahang magpagaling at mga status buff. Naalala niya kung paano siya muntik nang mamatay sa paghuhulog mula sa bangin kanina at naligtas lamang siya dahil sa tamang pagkakatiming ng kanyang level up. Kaya't nagpasya siyang tanggapin si Niu sa kanilang grupo. Sa Earth, isang pares ng mga siyentipiko ang nagmamatsyag sa progreso ng mga baguhang mananaliksik. Sila ang nagdisenyo ng bagong serye ng relo na mayroon ang bawat mananaliksik, na tumutulong sa kanila na subaybayan ang kanilang inventaryo, mga estado, at iba pa. Isa sa mga ito, ang mga siyentipiko ay kapatid ni Niu, at tinatanong niya ang kasama niya, Professor Lei, kung kumusta si Niu. Tiniyak ni Professor Lei ang GPS ng relo ni Niu at ipinapalam sa kanyang kapatid na mukhang nakipagsosyo si Niu sa 2 pang baguhan. Hindi makapaniwala ang kapatid ni Niu dito dahil binalaan niya si Niu na ang pagbuo ng mga grupo ay mag-aakit lang ng mas malalakas na Diyos ng halimaw sa kanila. At gaya ng inaasahan niya,
may dalawang halimaw na may mukha ng tao na lumalapit sa lokasyon ni Neo. Ang kamatayan ay maaaring hindi permanente sa Ghost Star dahil ibabalik lang sila sa Earth, ngunit hindi ito nangangahulugang ang trauma. Nang ito ay unti-unting naglalaho. Maraming manlalaro ang naluluka pagkatapos mamatay, kaya labis na nag-aalala si Neo para sa kanyang kapatid. Nakatayo na siyang maghihintay para sa kanyang kapatid na ma-teleport pabalik ng ipahayag ni Professor Lay na hindi na kailangan. Sa kanilang gulat, ang dalawang Diyos ng hayop sa lokasyon ni Neo ay napatay na. Ilang minuto kanina, ang tatlong stooges natin ay tinutugis ng mga Diyos ng hayop. Napagtanto ni Kai na ang kanyang dalawang kasama ay hindi kasing bilis niya, kaya malamang na mahuhuli sila. Hindi nais na iwanan ng kanyang mga kasamahan, huminto si Kai at tumalon sa mga halimaw, sinaksak ang isa. Gamit ang kanyang sibat, nagagampanan niyang masaktan ang halimaw, ngunit tinamaan din siya nito at nahulog sa lupa. Mukhang hindi ganun kalakas ang kapangyarihan ng pagkakaibigan sa anime na ito, na ang dalawang halimaw ay nalalayuan kay Kai. Gusto ni Gio na iligtas siya, pero hindi niya mapigilan ang kanyang mga tuhod sa pagyanig. Sa Earth, may isang kawili-wiling bisita ang ina ni Gio. Pinapasalamatan niya ang bisita para sa pagsuporta sa mga materyales ng kanyang anak, ngunit ibinabahagi din niya kung gaano siya nag-aalala na baka tumakas ang kanyang anak. Gayunpaman, ngumingiti ang kanyang bisita at sinisigurado siya na hindi kailanman tatakas ang kanyang anak kapag kailangan ng ibang tao ng tulong. Nasa Ghost Star muli, hinaharap ni Gio ang mga Diyos ng hayop sa kabila ng labis na takot na nararamdaman niya. Sinabi niya kay Kai na mas gusto niyang mamatay kasama siya kaysa iwanan ito, bago muling sumugod sa mga halimaw na may naglalamay na mga kamao. Nanggigilty si Kai sa paraan ng pagbasag ni Gio sa mga halimaw na may mukha ng tao, kahit na mababa ang kanyang pinsala. Ito sigurong epekto ng klase ni Gio na mandirigma. Si Neo ay nagpagaling kay Kai at sinabing hindi siya aalis. Naalala niya kung paano nakipaglaban ang kanyang ama, mahigpit sa unahan, kaya ngayon na lumalaban din siya, gusto niyang suportahan ang kanyang mga kasama na lumalaban sa unahan. Sinusuri ni Kai ang kanyang koponan at napagtanto na kahit na silang tatlo, masyado silang maliit ang nagagawa na pinsala para talunin ang mga halimaw na may mukha ng tao. Naalala niya ang sinabi ni Neo kanina. Kinuha niya ang ahas sa kanyang inventaryo at humingi kay Neo na kunin ang lason nito at ilagay ito sa kanyang sandata. Sa pag-arte ni Gio bilang kanilang tank at si Neo bilang suporta, maaari siyang tumutok sa paggawa ng pinsala. Ang kanilang tatlong taong koponan ay maaaring talagang maging ang pinakamahusay na uri ng koponan sa laro. Sa kanyang sibat na ngayoy kumikislap ng purong may lason, si Kai ay muling umatake sa mga kaaway. Sumigaw siya ng babala kay Gio, at si Gio ay nagtamo ng stun sa halimaw gamit ang isang uppercut. Pagkatapos, si Kai ay tumalon at ibinaba ang matulis na dulo ng kanyang sibat sa lalamunan ng halimaw, nakakuha ng kritikal na freak at pinatay ang kaaway. Ang isa pang Diyos ng halimaw ay umuungal sa pagtutol matapos makita ang kanyang kasama na mapatay. Gagamitin ba ng halimaw ang kapangyarihan ng paghihiganti upang lumaban? Si Kai at ang kanyang mga kasama ay ngumiti at pinatay din ang isa pa. Nasa Earth na, sinusubukan ng kapatid ni Neo na alamin kung paano makakapatay ng ganoon kalakas na kaaway ang tatlong baguhan na kadalasang nag-uubos ng mga grupo ng mga eksplorador. Sinusuri ni Professor Lay ang kanilang relo at kinukumpirma na walang nakamamatay na kakayahan si Neo. At dahil ang isa pang kasama ay mandirigma na mababa ang pinsala, nangangahulugan ito na ang natitirang baguhan, si Kai, ang pumatay sa mga halimaw. Nakakagulat, hindi matukoy ng kanyang relo kung ano ang propesyon ni Kai. Nagtataka ang kapatid ni Neo kung sino ang misteryosong baguhan na ito. Sa Ghost Star, ang tatlong eksplorador, masayang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Dahil natalo nila ang dalawang halimaw na may mukha ng tao, tiyak na makakabihag sila sa Shangqiel City at matatapos ang kanilang pagsubok. Gayunpaman, itinuturo ni Kai na hindi sila dapat magmadali. Sa katunayan, marami pa silang oras upang tapusin ang kanilang misyon. Sa halip, dapat silang mag-focus sa pagpapataas ng kanilang ranggo. Ang mga baguhan na nakakapasa sa pagsubok ay lahat may ranggo, at ang tatlong nangungunang baguhan ay binibigyan ng iba't ibang kagamitan ng militar. Kung magpupokus sila sa panghuhuli ng mga halimaw, makakaakyat sila sa ranggo at makakakuha ng gantimpala. Nandoon si Bro, Sigma Grindset. Nang gabing yun,
Iniwan nila ang isang nanginginig na Hudyo sa gitna ng gubat para magsilbing pain para sa mga halimaw na ahas. Pagkatapos, nang salakayin nila ang Hudyo, si Kai ay bumagsak mula sa itaas ng mga puno at pinatay silang lahat. Sa kasamaang palad, ang mga karanasan ay binabayaran lamang para sa mga patay, kaya si Kai lang ang umangat ng antas sa kanilang tatlo. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga plano, dahil ang paglakas ni Kai ay nangangahulugang ang kanilang koponan ay magiging mas malakas bilang kabuuan. Makalipas ang ilang laban, sa wakas ay umabot si Kai sa antas 2 at nabigyan ng 20 puntos. Agad na naguluhan ang kanyang dalawang kasama, simula kapag nag-level up sila. Nakakatanggap lang sila ng 10 puntos. Sa madaling salita, ngayon ay may katumbas na status point si Kai na katulad ng level 4 Explorer. Ipinaliliwanag ni Kai sa dalawa na kahit na ang kanyang propesyon ay nagbibigay ng doble sa gantimpala, nangangahulugan din ito na makakatanggap siya ng doble sa negatibong epekto sa hinaharap. Lumalabas din ang AI system at sinasabihan si Kai na makakapag-unlock na siya ng 2 bagong kakayahan bilang gantimpala sa pag-abot sa level 2. Para sa kanyang unang kakayahan, nakakuha si Kai ng Ghost Hand Flying Cards, na nagbibigay ng 200% penetration effects para sa paghahagis ng mga item ngunit kumokonsumo ng 100% mental energy. Ang kanyang pangalawang kasanayan ay Ghost Eye Concentration, na nagpapahusay ng kanyang paningin ng 50%. Nakita rin ni Kai na parehong pang long range na kasanayan ang kanyang dalawa, na makakatulong sa kanila sa mas epektibong panghuhuli. 2 araw ang lumipas, natutuwa ang kapatid ni New at si Professor Lay na si New at ang kanyang mga kaibigan ay nakakasurvive sa pagsubok. Gayunpaman, biglang inanunsyo ng isang opisyal na may nagaganap na emergency sa Novus Trial Area. Sa likod niya, ang pangulo ng ahensya, si Ginoong Y ay dumating at inihayag na ang kanilang lugar ay sinasalakay. Isang bansa na may pangalang L ay nagpadala ng mga stowaway para salakayin ang Novus Zone ng kanilang bansa. Dahil sa mga patakaran ng Ghost Stars Novus Trials, hindi maaaring pumasok ang mga advanced player sa Novus Zone upang maiwasan ang pagtulong sa mga baguhang explorer. Ito ay magbibigay daan sa mga bagong explorer na makapasa ng patas sa Novus Trial. Gayunpaman, ginagamit ng bansa L ang mga explorer na may propesyon bilang stowaway, na may kakayahang lumampas sa mga pagsasawalang bisa ng zone upang sakupin ang Novus Zones ng ibang bansa. Ang mga stowaway na ito ay nagdudulot ng gulo. Sa mga baguhang manlalakbay, pinagdadalamhati at pinapaslang sila ng walang awa. Ang kanilang pangunahing layunin ay takutin ang mga baguhan ng labis na ayaw na nilang bumalik sa Ghost Star, kaya bumababa ang bilang ng mga manlalakbay na ginagamit ng ibang bansa. Ang kapatid ni New ay natatakot para sa kanyang kapatid, habang si Ginoong Y ay malungkot na sinasabi sa kanila na dapat silang maghanda ng counseling para sa kanilang mga baguhang malapit ng mapatay. Sa loob ng Novus Zone, si Kai at ang kanyang koponan ay patuloy na naghahanap ng mga halimaw sa kagubatan. Biglaang huminto si Kai at sumigaw ng babala sa kanyang mga kasamahan. Nagtataka sina New at Ju dahil hindi sila nakakakita ng anuman, pero ginamit ni Kai ang kanyang bagong pinalakas na paningin para ihagis ang kanyang sibat sa target. Ang kanyang sibat ay dumaan sa gubat at tumama ng tama. Pagkatapos nito, tumakbo si Kai patungo sa mga puno para suriin ang kanyang target. Nang sumunod ang iba, nakita nila na napatay ni Kai ang isang halimaw na baboy sa malapit na ilog. Napabilib ang dalawa at pinuri ang paningin at kasanayan ni Kai sa paghagis. Si Kai naman ay nagkolekta ng mga materyales mula sa baboy at natutunan na ang maikli nitong tinik ay maaari ring gamitin bilang sandata. Hindi niya maiwasang humanga sa kanyang mga kasanayan sa long range. Sobrang pinupuri nila ang isa't isa at ginawang sniper si Kai. Ang grupo ay sumusunod sa ilog upang maghanap ng higit pang kalaban. Sa kasamaang palad, natagpuan sila ng mga kaaway ng maraming tao ang lumundag mula sa tubig at pumalibot sa kanila. Dumating na ang mga stowaway. Mabilis na tumayo si Kai sa harap ni New at tinanong ang mga estrangherong ito kung sino sila. Bilang tugon, inilabas ng mga stowaway ang kanilang mga patalim at sinabi sa kanila na narito sila para upang magpahid ng dugo. Ang kanilang leader ay lumabas din mula sa ilog, isang matangkad na lalaki na may suot na top hat at maskara ng salot. Batay sa kanilang mga kasuutan, unti-unting nalalaman kung sino ang mga tao ito.
Sinasabi niya sa dalawang lalaki na ang mga ito ay marahil mga pasaherong walang tiket mula sa ibang bansa na dalubhasa sa pagpatay sa mga baguhan. Hindi lang yun, gumagamit siya ng isang kasanayan at natutuklasan na ang lahat ng kanilang mga umaatake ay nasa itaas ng level 3. Ang pangalawang leader ay level 4 at 5 ayon sa pagkakasunod-sunod. Si Kai ay kinakagat ang kanyang mga ngipin sa frustration. Sa pinakamahusay, ang kanyang mga kasanayan ay kasing taas ng isang level 4 na manlalakbay, ngunit ang kaaway ay may level 5 sa kanilang hanay. Nagpasya si Kai na ang kanilang pinakamainam na hakbang ay, ang aksyon ay tumakas, kaya sumigaw siya sa kanyang dalawang kakamp na manatiling magkasama habang sinusubukan niyang ilayo ang ilan. Kailangan nilang mag-focus sa pagtakas sa ngayon. Ang leader ng Stowaway ay ngumiti sa kanilang desperadong pagsisikap at inutusan ng dalawa sa kanyang mga tao na habulin si Kai. Samantalang, ang karamihan ng kanilang grupo ay susunod sa dalawa. Ang dalawang Stowaway ay umayon sa utos at mabilis na nakahabol kay Kai, pero nang malapit na sila sa kanya, bigla siyang nawala. Tumigil ang dalawa at sumigaw kay Kai na tumigil sa pagtago. Bigla, isang sibat ang lumipad mula sa wala. Ang Stowaway ay tiwala na itinaas ang kanyang talam upang harangin ang sibat, ngunit hindi niya inaasahan na ang sibat ay may ganitong lakas na siya ay naitapon pabalik. Nang nag-check ang isa pang Stowaway sa kanyang kasamahan, siya ay nagulat nang makita itong napatay ng isang sibat na nakatutok mula sa kanyang dibdib. Bro ay magiging mahusay na pincushion. Si Kai ay lumabas mula sa kanyang taguan, bitbit ang maliliit na panggamit mula sa baboy damo. Ang Stowaway ay nanginginig sa takot at humihingi ng paliwanag kung paano niya napatay ang isang level 3 explorer sa isang sipa. Ginagamit niya ang isa sa kanyang mga kakayahan upang suriin si Kai, at siya ay nahabag nang makita na ang mga stats ni Kai ay lahat mas mataas kaysa sa kanya. Si Kai ay kumagit sa Stowaway at tinapos ang kanyang pagdurusa. Masaya si Kai na gumana ang kanyang plano. Sa tanging dalawang kalaban na level 3, ang kanyang mas mataas na puntos sa katangian ay nagbigay daan para manalo siya sa laban. Ang mga patay na katawan ng Stowaway ay nagsisimulang umusok, at lumabas ang sistema ng AI upang ipaliwanag kay Kai na bago tuluyang mawala ang mga katawan, mayroon siyang opsyon na kunin ang natitirang puntos ng karanasan sa mga katawan. Napagtanto ni Kai na ang mga explorer ay may mas maraming puntos ng karanasan kaysa sa mga hayop, at mabilis siyang umakyat muli ng antas, na umabot sa level 3. Ngayon ang kanyang mga puntos ay katumbas. May level 5 na explorer, ang Kai ay nag-iimbak ng mga katawan at nagpatuloy na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Hindi kalayuan, ang ibang Stowaways ay nagawang mahuli sina Zhu at No. Si Zhu ay may mga sugat at umuulan ng dugo habang si No ay desesperadong nagtatangkang gamutin siya. Ang mga Stowaways ay nagtatawanan sa kanilang kalagayan at naghahanda na torture-in sila muli. Sa mga luha sa kanyang mga mata, tinanong ni No si Kai Zhu kung talagang babalik si Kai para sa kanila. Tumugon si Zhu na may ganap na tiwala kay Kai. Alam niyang hindi si Kai ang uri ng tao na umaalis kapag may panganib, at sa sandaling yun, 3 tinik ang lumitaw mula sa gubat at tumusok sa 3 sa mga Stowaway. Si Zhu ay tumatawa sa ginhawa, habang ang leader ng Stowaway ay nervyos na tinitingnan ang paligid at sumisigaw sa anino. Nang hindi siya makakita ng sinuman, sinubukan niyang tumakas ng mabilis. Ngunit, muling itinapon ni Kai ang kanyang sibat, tinamaan ang lalaki sa likod. Ang bro ay may hinaharap na karera bilang isang Olympic javelin thrower. Si Kai ay lumabas mula sa mga puno at nagtatanong kung okay lang sila. Agad na tumakbo si No sa kanya at sinasabi kung gaano kalala ang sugat ni Zhu. Sa katunayan, hindi na niya kayang pagalingin ang mga sugat nito. Ngumingiti si Zhu na puno ng dugo kay Kai at humihingi ng tawad na hindi na siya makakasama. Nahulog siya sa lupa at nagpapasalamat kay Kai sa mga alaala nilang magkasama. Humahagulgol si No ng mas malakas. Biglang nagtatapon si Kai ng Stowaway sa ibabaw ni Zhu at sinasabing itigil na ang pag-iyak. Ipinaliwanag niya na sadyang iniwan niya ang ilang Stowaway na buhay para makakuha rin ng karanasan at gumaling ang dalawang nubes sa pamamagitan ng pag-level up. Itinuro niya na dahil ito-torture din sila, maaari na rin nilang i-torture ang mga ito. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasamaan habang ang 3 Enduan Beasts ay sumulong sa mga sugatang Stowaways. Ang mga Stowaways ay muling nabuhay sa Earth sa kanilang sariling bansa, umiyak sa pagkakatroma sa ginawa ng grupo ni Kai sa kanila.
Pinagsisisihan din nila kung paano lahat ng kanilang experience points ay nakuha ng isang Enduan B. Nagtataka ang kanilang mga scientist kung sino ang mga taong ito na kayang talunin ang kanilang mga stowaways. Samantala, sa sariling bansa ni Kai, ang kapatid ni Enduan ay nagpanik nang malaman kung paano nakilala ni Enduan ang isang grupo ng mga stowaway. Kahit si Ginoong Y ay nakapagpasya na ang grupo ni Enduan ay tiyak na napatay. Gayunpaman, mabilis na ipinaliwanag ng siyentipiko na ang grupo ni Enduan ay nakaligtas at nag-level up pa. Nagtataka ang iba, at nagtatanong si Ginoong Y kung posible bang tinulungan ng mga stowaway ang grupo ni Enduan sa panghuhuli ng mga halimaw. Gayunpaman, idinagdag pa ng siyentipiko na nag-level up si Enduan ng 2 beses, na nangangahulugang nakakuha siya ng maraming experience points sa maikling panahon. Ang tanging paliwanag ay pinuksa nila ang grupo ng mga stowaway na umaatake sa kanila. Si Ginoong Y ay agad na humihingi na makita ang datos mula sa grupo ni Nu. Sa kanilang pagsusuri, maaari lamang silang pumayag na tiyak na pinatay nila ang mga stowaways. Gayunpaman, hindi magagawa ni Nu at ng mandirigma ito, kaya't ibig sabihin nito na si Kai na naman ang nakatalo sa kanila. Sa kasamaang palad, wala silang impormasyon tungkol kay Kai. Lumalabas na ang relo na ginagamit ni Kai ay isang luma at lipas na bersyon nito, kaya hindi na ito nagpapadala ng datos. Ang pagiging mahirap ang nagligtas sa datos ng ating kaibigan. Kung gusto mo ring maitago ang iyong datos, gumamit ng VPN. Ang sponsor ng araw na ito ay, sinasabi lang na nagbibiro, mga kaibigan. Si Ginoong Y ay ngumiti at humiling na dapat nilang gawin ang lahat upang makakuha ng data. Samantala, sa Ghost Star, parehong na-unlock ni Waiduan at Enduan ang mga bagong kakayahan dahil umabot sila sa level 3. Masaya rin si Waiduan na nakaabot na siya kay Kai, pero itinuon ni Kai na siya ay level 4 na. Bukod dito, ang kanyang mga stats ay kapantay ng level 8 na Explorer. Tinanong ni Enduan siya kung ano ang susunod nilang gagawin, kaya nagpasya si Kai na dapat nilang hanapin ang iba pang stowaway na grupo. At iligtas ang kanilang mga kapwa bagong solta. Mamaya, ang isa pang grupo ng mga stowaways ay nag-iimbestiga sa gubat. Naabisuhan na sila ng kanilang punong himpilan na ang ibang koponan ay naubos, kaya't ang grupong ito ay may kasamang siyam na level 5 na mga mananaliksik. Hindi nila alam, ang grupo ni Kai ay nagmamasid na sa kanila mula sa anino. Si Yu at Nu ay nag-aalala tungkol sa pag-atake sa kanila dahil parang malakas ang grupo, pero tinitiyak ni Kai na ang kanyang level 8 na mga istatistika ay dapat na makapagbigay ng proteksyon habang sila ay nag-evacuate. Kung hindi nila patayin ang mga stowaways, magiging biktima lang sila ng ibang grupo ng mga bagong solta. Sa ganitong paraan, si Kai ay mabilis na tumatakbo ng maingay upang makuha ang atensyon ng grupo. Isa sa mga stowaway ang sumusuri kay Kai at tumawa nang malaman na siya ay isang level 4 newbie lamang. Ang leader ng stowaway, isang muscular na lalaki, ay umuutos sa lahat na pumunta sa Pormasayon upang hulihin si Kai. Plano nilang interogahin siya at alamin ang kinaroroonan ng iba. Si Kai ay sumulyap sa likuran niya sa grupo ng mga stowaway na tumatakbo palapit sa kanya. Nag-aalala siya nang mapansin ang kanilang Pormasayon. Ang orihinal na plano ay para siya ang manguna sa kanila patungo kay Yu, na maaaring gumamit ng kanyang knockdown skill upang ma-stun ang mga stowaway. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang, ang Pormasayon ay magreresulta sa ilan sa kanila na matamba. Gayunpaman, gusto pa rin ni Kai na talunin silang lahat. Mabilis siyang humarap at nag-charge sa mga stowaway mismo. Naguguluhan ng mga stowaway na ang kanilang biktima ay ngayon ay tumatakbo ng diretso sa kanila. Isa sa kanila ang sumaksak kay Kai sa balikat. Gayunpaman, patuloy lang si Kai sa pagtakbo sa kanilang Pormasayon, iniiwasan ang kanilang mga atake na may kaunting margin lang. Napansin ng pinuno ng stowaway ang galaw ni Kai at nagtaka. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang level 4 newbie ay nakakaiwas sa lahat ng kanilang armas. Isang stowaway ang muling sinubukang suriin si Kai at nagulat na si Kai ay may 30th agility points. Hindi makapaniwala ang iba sa kanilang narinig. Lahat sila ay level 5, pero ang kanilang agility points ay lahat mababa sa 20. Nang maglaon, may naisip ang leader. Kung kasing bilis ni Kai, nagkunwari lang siyang tumakas kanina. Agad niyang binalaan ng iba na ito ay isang bitag, pero huli na ang lahat. Nasira na ni Kai ang kanilang Pormasayon at pinagsama-sama sila. Si Yu ay lumipad palabas ng
Ang langit na parang isang teenager na tumatalon sa swimming pool. Sinasalpok niya ang lupa na nagiging sanhi upang ang lahat ay may hagis sa hangin. Si Kai ay pinatay sila gamit ang kanyang mga tinik. Napakadali nito, hindi halos nakakaabala kay Kai. At sa gayon, siya ay muling umangat ng antas. Nagsalita si Nu at sinabi kay Kai na ang level 5 ay talagang ang level cap para sa novice area. Sa kabutihang palad, iniwan din niya ang 4 na stowaways na bahagyang buhay para sa iba na patayin din. Ang susunod nilang layunin ngayon ay mag-focus sa path gathering ng mga puntos. Para kay Yu at No. Nang maglaon, bumalik sila sa Pangangaso nang marinig nila ang sigaw ng isang halimaw sa malapit. Nang lapitan nila ang ingay, nakita nilang ang 2 Diyos ng hayop ay patay na mula sa maraming kagat sa buong katawan nila. Ipinahayag din ni Kai na sa pamamagitan ng kanyang berdeng Bayakagan, nakita lamang niya ang isang ginintuang nilalang na mabilis na lumilipad sa pagitan ng mga Diyos ng hayop. Nagtataka sila kung ano ang nilalang na ito. Hindi nila napansin na nasa likuran na pala nila ito. Bigla, mabilis na inatake ng nilalang ang mga ito, pinrip ang kanilang mga damit. Sumigaw si Zu ng babala kay Kai, pero si Kai ay inaasahan na. Ang pag-atake ng nilalang. Nahuli niya ito at sa kanilang gulat, ito pala ay isang dilaw na daga. Ang iba ay naguguluhan kung paano ang ganitong kaliit na nilalang ay may malakas na kagat. Pero si Kai ay nagbibiruan lang at nagtataka kung bakit mukhang napakapayat ng daga. Ang daga ay nainis at nagsimula ng umingay na parang laruan, tila sa masagot na hindi ito mataba. Upang patunayan ang kanyang kataasan, binitiwan ni Kai ang daga. Dumadaloy ang kuryente sa daga habang pabilis ng pabilis ang takbo nito. Pero gaya ng dati, basta nahuhuli ni Kai ito. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa ang daga, sa wakas ay nagwagayway ng puting bandila bilang pagsuko. Sandali, dilaw na balahibo? Elektrikong kapangyarihan? Isang daga? Sino yang Pokemon na yan? Iyan ay si Pikachu. Hindi lang yan, itong Pikachu ay nanalo laban sa 2 Diyos ng halimaw mag-isa. Si Nu ay natutuwang-tuwa sa daga bilang pet, habang si Zu ay nagkakaroon ng krisis sa pagkakakilanlan nang ma-realize niyang ang daga ay baka mas malakas pa kaysa sa kanya. Sa gilid ng gubat, isang nakabuhalang anyo ang umingiti habang siya ay sa wakas ay umabot sa dulo ng lugar ng mga novice trials. Isang nagniningning na kuta ang naghihintay sa kanila, at nang umakyat ang anyo sa mga hagdang bato, isang grupo ng mga gwardya ang bumabati sa kanya para sa pagdaan sa pagsubok. Harap ay patang balikat niya ng gwardya at ipinahayag na siya ay opisyal ng isang manlalakbay, kahit na hindi siya ang unang nakatapos sa pagsubok. Natutuwa sila na siya ay nakapasa pa rin. Ang nakaburong tao ay tinanggal ang kamay ng gwardya at nagsabi na alam na niya na hindi siya ang unang nakatapos. Inilabas niya ang kanyang inventaryo at ipinakita ang lahat ng mga halimaw na nakuha niya. Nag-aapura ang mga gwardya. Naalala nila na ang pagsubok ay hindi pala isang paligsahan kung sino ang unang matatapos, kundi nakadepende ito sa mga puntos na nakolekta ng bagong solta. Ang nakaburong tao ay ibinaba ang kanyang takip-ulo, at inihayag na siya pala si Huang Wei, ang ikalawang pinakabata sa pamilya na namumuno sa Zhanwu Guild. Mayroon na siyang espesyal na pagsasanay bago pa man dumating sa Ghost Star. Ang Zhanwu Guild ay isa sa mga nangungunang guild sa Ghost Star. Binabati muli ng mga gwardya si Huang Wei at ipinaalam sa kanya na hindi lamang siya ang may pinakamataas na puntos sa lahat ng mga baguhan sa pagsubok, kundi mukhang nasa top 10 siya sa buong Ghost Star. Tumawa si Huang Wei at iniunat ang kanyang mga braso. Malakas niyang ipinahayag na oras na niya upang sumikat. Sa gubat, ang grupo ni Kai, nasa pagtatapos na rin ng novice trial area. Karaniwan, may mas maraming monsters habang papalapit ka sa dulo, pero kakaiba, wala silang nakitang kahit isang nilalang. Nagtataka si Kai kung ito ay dahil sa daga na sa kasalukuyan ay natutulog sa kanyang hoodie. Sa kasamaang palad, mukhang gustong patunayan ng Ghost Star na mali si Kai. Sa mismong sandaling yon, isang ungol ang palm unit mula sa likuran nila. Nakita ni Kai ang malaking lupos na lumalabas mula sa gubat at nakilala ito bilang ang nawawalang zone boss, Lone Wolf. Nakakagulo, ang Lone Wolf boss ay dumating kasama ang isang hukbo ng mga regular na mga lobo. Bakit siya nag-iisa? Siguro naiinip lang siya at kailangan ng girlfriend. Kaya, umuungal ang nalulong Lone Wolf sa grupo ni Kai at ilang segundo lang, napalibutan na sila ng hukbo ng mga lobo.
Tumatakbo ang takot kay Ju habang ikinukwento niya kay Kai kung paano ang Lone Wolf ay sinasabing pinakamakapangyarihang nilalang sa Newbie Zone. Sa katunayan, hindi pa ito nag-agapi. Ang mga kamay ni Kai ay nanginginig din sa takot, pero ang isip niya ay nag-iisip na ng mga solusyon. Siguro makakatakas siya, pero ibig sabihin ay iiwan. K-teammates ay naiwan. Kaya, sinasabi niya sa iba na ang tanging paraan para makaalis sila ay ang talunin ang Lone Wolf King. Sa senyales ni Kai, si Ju ay nagsimula na mag-cannonball sa paligid, lumilikha ng mga butas at nagkakalat ng mga wolf sa paligid. Samantala, si Mo ay nagcast ng kanyang mahika para palakasin ang mga tinik ni Kai. Pagkatapos, itinapon ni Kai ang tinik ng direkta sa Wolf King. Sa kanilang pagkabahala, ang tinik ay bumangga lamang sa balahibo ng Lone Wolf. Napakataas ng kanyang depensa. Ang Lone Wolf ay umuungal, at lahat ng iba pang mga wolf ay nagsisimulang salakayin ng grupo. Wala si Kai ideya kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang kanilang magulong labanan ay nagdudulot sa dilaw na daga na magalit at magising mula sa kanyang pagnap. Agad siyang umatake sa mga wolf, nagiging sanhi ng lahat ng kaguluhan, at kahit na nang agad sa balahibo ng Lone Wolf. Nagulat ito, at agad siyang nagkaroon ng ideya. Nakita niya ang sugat na iniwan ng matutulis ng ngipin ng daga, at nakatuon ang lahat ng kanyang pandama dito. Sa isang malaking paghuhulog, itinapon niya ang kanyang tinik sa sugat, kaya nakalusot siya sa mataas na depensa ng Lone Wolf. Bukod dito, ang salamang kang inilagay sa tinik, nang muna nagdulot ng pagsabog ng kidlat, sa wakas ay nawasak ang Lone Wolf. Nagulat si Zu at Mo na si Kai ay talagang nakakuha ng tagumpay laban sa hindi natatalong boss ng novice area. Pati si Kai ay nagulat. Lumalabas na ang suntok kanina ay nag-trigger ng 200-fold critical hit at nang talunin ang kanilang leader, ang ibang normal na wolves ay nagsimulang umatras. Gayunpaman, hindi pinabayaang ng tatlong explorer ang pagkakataong ito na makapag-level up. Isa-isa nang nalalampasan ang mga lobo. Mukhang hindi umuubra ang konsepto ng pang-aabuso sa hayop. Umiiral sa mundong ito. Sa malaking halaga ng puntos na nakuha nila, nagpasya si Kai na marahil ay dapat na nilang tapusin ang kanilang pangunahing misyon. Dala-dala nila ang Shenyao City, isa sa pinakamalaking lungsod sa Ghost Star. Umalis din ang kanilang alagang Pikachu sa kanilang grupo, at umaasa si Kai na magkikita muli sila balang araw. Samantala, ang grupo ay tumutungo sa reception hall ng mga mananaliksik. Binati sila ng isang gwardya dahil sa kanilang pagpasa sa pagsusulit, at tinanong ni Kai kung maaari nilang makita ang ranggo ng mga pumasa. Gayunpaman, biglang tinawag sila ni Huang Wei at ipinahayag ang kanyang sorpresa na talagang nakaipasa sa exam. Pinagtatawanan niya si Kai dahil sa pagtatangkang makatapos ng dati ay nagtatrabaho lang siya para sa pamilya ni Huang Wei. Nagpasimula si Huang Wei na magyabang tungkol sa pagiging una sa ranggo, habang minamaliit ang pagkain ng grupo ni Kai, na natapos sa huli sa exam. Nagsimula nang tumawa ang ibang mga eksplorador sa kanila, habang si Kai ay nagagalit kay Huang Wei. Naalala niya kung paano inaabuso ni Huang Wei ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa trabaho at pinagsasaktan siya at ang kapatid niya. Nakatayo si Zu na parang sisigat kay Huang Wei, pero pinigil siya ni Kai. Sa halip, kalmado niyang inannounce na ang mga ranggo ay talagang una. Pagkatapos ng lahat, sila tatlo ang nasa itaas. Lahat ng mga manlalakbay sa reception hall ay mabangis na tumatawa sa kanyang mga pahayag. Pinagtatawanan siya dahil sa pagiging sobrang delusional, pero ang tatlong bagong tao ay pinindot lang ang kanilang mga relo upang buksan ang kanilang mga imbentaryo. Agad na napuno ang buong lugar ng mga card ng imbentaryo na nagpapakita ng daan-daang mga halimaw na tinalo ni Kai at ng kanyang mga kaibigan. Hindi lamang yun, kahit ang nag-iisang hari ng lobo ay nakalagay ng maayos sa kanilang imbentaryo. Hindi ito pinaniniwalaan ni Huang Wei at ng iba at tinatawag itong peke, pero binuksan lang ni Kai ang ranggo at ipinakita na. Talaga namang na-update na, ang tatlo sa kanila ay nasa tuktok ng listahan, pero hindi pa tapos si Kai. Ipinapasa niya ang maraming Explorer Watches at tinatanong sila kung ang mga stowaway na pinatay nila ay kasama sa pagkalkula ng mga puntos. Pero para kay Huang Wei, ito ay karagdagang patunay na sila ay nagsisinungaling. Ang mga baguhan ay hindi matatalo ang mga stowaway. Hindi sila makakagawa. Siya at ang iba pa ay humihimok sa mga gwardya na itaboy si Kai dahil sa pagtatangkang mandaya sa mga pagsusulit.
Sa kasamaang palad para sa kanila, may isa pang dumating, na nag-verify sa kay Kai. Mga paghahabol. Isa siya sa mga militar na deputy, si Liu Jun. Nagpapasalamat si Jun kay Kai sa pagresolba ng krisis ng mga stowaway at inihayag na nais ng militar na gantimpalaan siya ng malaki. Dahil dito, pinapataas nila ang In-Ghost Star, karaniwang nahahati ang mga kagamitan sa 7 ranggo, kung saan ang F-rank ang pinakamababa at ang S-ranks ang pinakamahusay. Ang mga magandang kagamitan ay nasa antas ng BC ranks, kaya ang pagkuha ng mga materyales sa A o S rank ay halos itinuturing na imposibleng mangyari. Si Huang Wei ay nagngangalit sa galit na siya ay naitulak pababa sa ika-4 na pwesto. Sumigaw siya ng malakas na ang pamilya ni Kai ay mas mababa sa kanila, kaya paano sila naglakas loob na itulak siya pababa sa ranggo. Ang mga mata ni Kai ay kumikislap ng berde habang pinapanggap niya si Huang Wei at nagbibigay babala na itigil ang pang-iinsulto sa kanyang pamilya. Mukhang hindi naiintindihan ni Huang Wei ang Ingles dahil hinugot lang niya ang kanyang espada at patuloy na pinapangalanan ang mga kapatid ni Kai bilang tagahugas ng pinggan at isang patay na tao. Malapit na siyang sumaksak kay Kai dahil sa hindi pag-alam sa kanyang lugar, pero mas mabilis ang spears ni Kai. Sa isang kisap mata, pinutol niya ang dibdib ni Huang Wei. Ang iba ay nagulat na handang humarap ni Kai. Saktan ng sinuman mula sa Zhonwu Guild, isa sa mga nangungunang guild sa Ghost Star. Nagbanta rin si Huang Wei ng gantimpala mula sa kanyang pamilya, ngunit mas magiging epektibo ang kanyang banta kung hindi niya hawak ang na-slice niyang suso sabay. Samantala, sumagot si Kai na kapag may umatake sa kanyang pamilya, wala siyang pakialam kung sino sila. Nilapitan niya ang nalugmok na si Huang Wei na hawak ang kanyang sibat na mataas. Halos pigilan siya ng isang gwardya sa paggawa ng anumang padalos-dalos, ngunit pinigilan ni Jun ang gwardya dahil gusto niyang tingnan kung ano ang gagawin ni Kai. Siyempre, hindi binaygo ni Kai at itinaga ang kanyang sibat sa dibdib ni Huang Wei, tinapos ang kanyang pagdurusa. Nakakuha si Kai ng mga puntos sa karanasan, habang ang ibang mga manlalakbay ay nagulat na makita ang isang royal level na manlalakbay na pinatay ni Kai. Tungkol kay Jun, natutuwa siya na may walang awa si Kai na kailangan nila. Malakas niyang ipinahayag na si Huang Wei ang unang nagpasiklab ng sitwasyon, at si Kai ay nagdepensa lamang sa sarili. Pagkatapos ay tinanong niya ang 3 baguhan na samahan siya upang kunin ang kanilang gantimpala. Si Jun ang nanguna sa 3 patungo sa isang kiosk sa labas kung saan 3 mga kahon ay inihanda at inayos. Nang buksan ng bago ang kanya, isang malaking jade na buhay ang lumutang. Ito ay perpektong kagamitan para sa kanyang profesyon dahil pinatataas nito ang mga epekto ng pagpapagaling at paggamot, habang pinapalakas din ang pisikal na kakayahan ng gumagamit. Nakatanggap din si Zhu ng pinakaangkop na kagamitan para sa kanya sa anyo ng Blackrock Hippie Armor. Hindi ko alam kung bakit ito hippie, pero yun ang nakasulat sa mga subtitle. Pero sa kabila ng kakaibang pangalan nito, ito ay may kamanghamanghang pagbawas ng pinsala na 16% at pagtaas ng 16 na puntos sa depensa. Sa wakas, binuksan ni Kai ang kanyang kahon upang ipakita ang iba't ibang yari na throwing knives. Sa kasamaang palad, masyado itong mataas ang antas kaya kailangan ng identification card para makilala. Swerte naman si Jun at mayroon siya, at ginamit niya ang isa sa mga kutsilyo. Lumalabas na ang mga kutsilyo ay bahagi ng 9-section pursuit ng S-class na armas. Pinapataas nito ang mga puntos ng atake ng gumagamit pati na rin ang posibilidad ng critical hit. Nalilito si Jun dahil para itong karaniwang armas pang-asasinasyon, hindi isang dapat ay maging legendary S-rank. Nag-volunteer si Jun upang palitan ang kagamitan sa isang bagay na may mas magandang katangian, pero kinuha ni Kai ang mga kutsilyo at tinanggihan ang alok ni Jun. Ang mga kutsilyo ay perpekto na para sa kanya. Ang pagtaas ng tsansa para sa critical hit ay maganda para sa kanya dahil ang kanyang bonus damage ay sobrang taas na ito na nga ang pumatay sa nag-iisang hari ng lobo kanina sa isang hit. Ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay siguraduhin na makakuha siya ng maraming critical hits hanggat maaari. Sa 9 na kutsilyo at 10% na pagtaas sa tsansa para sa critical hit, ito ay magiging 70% na pagkakataon na makakuha ng critical hit. Matapos matanggap ang kanilang mga gantimpala, nagpapalam si Jun sa kanila. At sinasabi sa kanila na maaari na silang mag-log out at bumalik sa Earth. Gayunpaman, binabalaan din niya si Kai na maaaring may makakita sa kanya sa Earth,
at pinapayuhan siyang mag-ingat. Ilang oras ang lumipas, masayang nagbibisikleta si Kai pauwi at excited na sabihin sa kanyang mga kapatid na pumasa siya sa novice trial exam. Pero nang makarating siya sa kanilang apartment complex, nagulat siya nang makita ang isang hanay ng mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang gusali. Nagpasya siyang huwag pansinin ito at masiglang nagtuloy sa kanilang apartment. Halika na, bro, malinaw na ito ay isang red flag. At tulad ng inaasahan, isang grupo ng mga siga ang naghihintay kay Kai nang buksan niya ang pinto. Ang leader ng mga siga ay bumati kay Kai dahil nakapasa siya sa pagsubok ng baguhan, at dahan-dahan niyang nakilala ito bilang kapatid ni Huang Wei, si Huang Da. Agad na hinablat ng dalawang siga si Kai at pinapababa siya sa kanyang mga tuhod. Habang papalapit si Huang Da sa kanya na may hawak na bat, pinagsabihan niya si Kai dahil sa pagpapasok sa kanyang nakababatang kapatid sa psychological treatment pagkatapos itong mapatay sa Ghost Star. Inihayag pa niya kay Kai na dahil sa ginawa niya, napilitan ang kanyang nakababatang kapatid na maging offline sa loob ng isang buwan, at dahil dito, paparusahan niya si Kai sa paggawa. Ipinagtabuyan siya ng permanente. Nasa gitna siya ng paghampas ng bait sa ulo ni Kai nang biglang pumasok ang pinto at tumama sa mukha ni Huang Da. Pumasok ang tagapagligtas ni Kai, si Ginoong Wei at kapatid ni Niu. Ipinakita nila ang kanilang mga dokumentong militar sa lahat ng nasa silid at sinabi kay Huang Da na mali ang kanilang pinagtangkaan. Makalipas ang ilang minuto, si Huang Da at ang kanyang mga kaibigan ay inescort palabas na may mga posas ng pulis. Nagpasalamat si Kai kay Ginoong Wei. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nais ng militar sa kanya. Ipinaliwanag ni Ginoong Wei na ang kanilang grupo ay talagang mahusay sa novice trial exam. Na inaanyayahan nila silang lahat na sumali sa militar. Bukod dito, tinutukoy din ng militar na si Kai ay itinuturing na Star Knight. Karaniwan, ang mga explorer ay lumalakas o humihina depende sa propesyon na kanilang nakuha. Sa kasamaang palad, ang karamihan sa mga propesyon ay halos walang silbi. Sa pag-asa na makalikha ng mas malakas na puwersa sa laban, ang militar ay ngayon nag-aaral ng mga bagong propesyon upang isama sa kanilang hanay, at sa kasalukuyan, ang propesyon ni Kai sa pagsusugal ay tila perpektong bituin upang kunin, kaya tinawag na Star Knight. Tinanong ng dalawa si Kai kung siya ay magiging handa na sumali sa militar at bilang kapalit, titiyakin nilang mapoprotektahan at matutulungan ang buong pamilya niya. Kung papayag siyang sumali, maghihintay sila sa kanya bukas. Papalabas na si Ji-Wei nang nagpasya si Kai na sabihin na sa kanila ang kanyang desisyon. Hindi siya sasali sa militar. Kinuha ni Kai na ang pagsali sa militar ay magandang hakbang para sa mga propesyon tulad ng mga doktor o mandirigma, pero ang kanyang propesyon, manunugal, ay bago. Sinasalaysay niya kung noong nakaraan, ang Propsyong Lasenggo ay sikat dahil sa mataas nitong lakas ng atake. Nag-recruit ang militar, mga tambay na lasing, pero ilang buwan kalaunan, nang malaman nilang ang mga lasing ay hindi naman masyadong kapaki-pakinabang, iniwan lang sila ng militar. Para kay Kai, siya ay nahihirapan sa kahirapan sa nakaraang 10 taon kasama ang kanyang pamilya, kaya mas gusto niyang kontrolin ang kanyang sariling kapalaran kaysa umasa sa iba. Sinusubukan ng kapatid ni Niu na hikbiin si Kai na kailangan siya ng militar para protektahan ang sangkatauhan, pero sumagot si Kai na hindi siya interesado sa lahat ng iyon. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kinilala ni Ginoong Wei ang determinasyon ni Kai. Gayunpaman, itinuro din niya na nagbabago ang mga panahon, at walang sino man ang makapag-iisa. Kaya't nag-alok siya ng taya kay Kai. Sa loob ng 1 buwan, tiyak nilang magiging ligtas ang pamilya ni Kai, at sa buwan na iyon, kung makakalikom si Kai ng sapat na pera para bayaran ang operasyon ng kanyang kapatid, papayag si Ginoong Wei na sapat na ang kanyang lakas para protektahan ang kanyang pamilya. Tatanggapin niya ang kanyang pagtanggi at iiwan siya sa kanyang sarili, ngunit kung mabibigo siyang kumita ng sapat, ang militar ang magbabayad para sa mga gastusin sa gamot ng kanyang kapatid habang sama-sama si Kai sa kanilang hanay. Ngumiti si Kai at masayang tumanggap. Alok ni Ginoong Wei. Nakalimutan ba ng matandang lalaki na si Kai ay isang mananaya, isang propesyon na talagang nakatuon sa pastahan? Nang sumunod na gabi, umalis si Kai at nag-iwan ng tala para ipaalam sa kanyang mga kapatid ang kailangan niyang bumalik sa Ghost Star. Kailangan niyang magtrabaho ng mabuti para kumita ng sapat na pera at manalo sa pastahan. Samantalang ang militar ay ililipat ang kanyang pamilya sa mas ligtas na tirahan.
Kapag bumalik si Kai sa Ghost Star, hindi na siya itinuturing na bago. Nagsusuot siya ng bagong baluti bilang paghahanda para sa pangangaso. Ang unang bagay na kailangan gawin ni Kai ay sumali sa isang guild. Ang mga halimaw sa Ghost Star ay masyadong delikado para sa mga nag-iisa, kaya't palaging inirerekomenda sa mga baguhan na sumali sa isang guild upang madagdagan ang kanilang tsansa na makaligtas. Sa kasamaang palad, nang pumunta si Kai sa guild house, malungkot na sinabi ng receptionist na hindi siya maaring sumali sa anumang grupo. Lumabas na ang pagpatay niya kay Huang Wei ay nakagalit sa buong royal family, kaya't binalaan siya mula sa lahat ng guild. Sa kanyang unang misyon na nagiging dead end, wala nang pagpipilian si Kai kundi maghanap ng mag-isa. Habang naglalakbay sa isa sa mga hunting grounds, isang batang babae na biglang nagpakilala bilang Huyan at sinubukan siyang ibentang ng divinasyon para matulungan siyang makahanap ng mas maraming halimaw. Nagdududa si Kai na ito ay isang scam, kaya nagpanik ang babae at nag-alok sa kanya ng libreng subok. Pagkatapos ilabas ang kanyang feng shui board, hinulaan niya na ang kapalaran ni Kai ay pinakamaganda sa lawa ng Demon King. Iniisip ni Kai ang kanyang mga pagpipilian. Sa karaniwan, ang mga bagong adventurer ay pupunta sa Ash Plains kung saan ang mga halimaw ay lahat nasa ibaba ng level 10. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka magpadala ang royal family ng tao upang patayin siya doon. Samantala, masyadong mahirap ang Taiping Shen Road para sa kanya dahil ang inirerekomendang hirap doon ay antas 15. Kaya, ang hula ni Huyan tungkol sa lambak ng hari ng mga demonyo ay dapat tama dahil ang mga halimaw doon ay nasa antas 10. Kung ayaw ng royal na pamilya na sumali siya sa anumang guild, ipapakita niya sa kanila na hindi niya talaga kailangan ng guild para umunlad. Pinasalamatan niya si Huyan at umalis na. Nagulat si Huyan na si Kai ay talagang pupunta sa lambak ng hari ng mga demonyo mag-isa. Umaasa siyang iimbitahan siya ni Kai. Mabilis niyang inilagay ang kanyang mga bagay bago dumating ang mga tao. Akusahan siyang nagpapadala ng mga baguhan sa kanilang kamatayan. Sa Demon King Valley, nasaksihan ni Kai ang isa pang grupo ng mga mananaliksik na nakikipaglaban sa isang malaking unggoy na halimaw. Nagsisimula na siyang mag-alala dahil parang nahihirapan ang mga mananaliksik na manalo. Ano na ang pagkakataon niya kapag nag-iisa na siya? Pero huli na ang lahat para sa anumang pagdududa dahil isang grupo ng mga unggoy na halimaw ang nakalusot kay Kai. Sinusuri ni Kai ang kanyang mga kalaban at napansin niyang lahat sila ay higit sa level 12, at isang babalang senyales ang lumalabas sa kanyang paningin. Samantala, ang grupo ng mga mananaliksik na tinatawag na Tianjin Team. Sa wakas ay naalis ang level 11 na ape monster na kanilang pinagda-fightan. Sila ay labis na proud na ang grupo ng level 10 na mga explorer ay nakatalo ng level 11 na monster. Gayunpaman, ang kanilang ego ay biglang bumagsak nang makita nilang ang isang nag-iisang explorer ay talagang nakikipaglaban sa tatlong ape mag-isa. Nag-aalala sila na kung mamatay ang nag-iisang explorer, maaaring maging target sila ng mga monster sunod. Kaya't nagpasya silang umatras bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang nag-iisang explorer ay kakapatay lamang sa isa sa tatlong ape. Sa tulong ng kanyang S-rank na mga itak, mabilis na natapos ni Kai ang isa pang unggoy. Patuloy na namangha ang Tianjin Team habang pinapatay ni Kai ang isa pang halimaw. Nagdududa sila na kayang patayin ni Kai ang huli dahil ito ay level 14, ang pinakamalakas sa lugar. Bukod dito, tatlong itak na lang ang natira kay Kai. Pero sa pagkakataong ito, nagpasya si Kai na gamitin lahat ng tatlo sabay-sabay, itinapon ang lahat sa unggoy at napatay ito. Ngayon na mayroon na siyang tatlong bangkay ng unggoy sa kanyang inventaryo, napagtanto ni Kai na kaya pala niyang makaligtas ng hindi sumasali sa anumang guild. Pumasok siya ng mas malalim, pumasok sa lambak para manghuli ng mga halimaw. Sa kabilang banda, pinagsisisihan ng leader ng Tianjin Team na hindi nakapag-usap sa makapangyarihang manlalakbay na ito. Samantala, sa Ash Plains, may grupo ng mga manlalakbay na nananakot sa mga baguhang manlalaro. Nakikilala ng mga baguhan ang mga ito bilang sikat na Falcon Squad ng Royal Zonwu Guild. Lahat sila ay mga mataas na antas na manlalaro na higit sa antas 20. Kaya ano ang ginagawa nila sa lugar ng mga baguhan sa Ash Plains? Isa sa mga nananakot ang sumagot sa kanilang mga tanong sa pamamagitan ng pagpitik sa leeg ng isang babae at hinihinging malaman kung nasaan si Kai. Ang babae ay si Huyan, at alam nilang siya ay
ang huling taong nakakita kay Kai. Sila ay ipinadala ng royal family upang maghayganti kay Kai. At nang ibulalas ni Huyan sa kanila na pumunta si Kai sa Demon King Valley, ay pinakawalan na siya at umalis. Naawa ang iba pang mga explorer kay Kai dahil ang Falcon Squad ay isa sa mga nangungunang koponan sa Ghost Star. Samantala, inilabas ni Huyan ang kanyang feng shui board at ngumiti. Nakapagbabadya na siya ng hinaharap, at hinulaan niyang malamang na sila ay mamamatay. Samantala, napatay ni Kai ang kanyang ika-16 na unggoy, na nagbigay daan sa kanya upang umangat sa level 6. Kailangan na lang niyang manghuli ng ilang higit pa, at magkakaroon na siya ng sapat na materyales para sa operasyon ng kanyang kapatid. Isang grupo ang lumapit kay Kai at tinanong siya kung nais niyang sumama sa kanila. Binubuo sila ng 3 kabataan na nagpasya na magtulungan sa panghuhuli ng mga elite na unggoy. Maswerteng kailangan lang nila ng isang tao pa, at kung tutulong si Kai, handa silang ibigay kay Kai ang bahagi ng kayamanan. Kasama ng iba, umaakyat si Kai sa bundok at papasok sa lungga ng mga elite na unggoy, isang yungib kung saan naghihintay ang kayamanan sa loob. Sa labas, 4 na elite na unggoy ang natutulog at nangangalaga sa pasukan ng yungib. Dahil may 3 grupo sila, hinihiling nila kay Kai na akitin ang isa sa mga elite na ape. Alam ni Kai na ang mga elite na kahon ng kayamanan ay sinasabing naglalaman ng mas bihirang lot. Gayunpaman, alam din niya na ang mga elite na halimaw ay mas matibay kaysa sa mga normal na mob. Nahuhulaan niya na ang 3 grupo ay ginagamit lang siya bilang pain at iiwan siyang mamatay laban sa isa sa mga elite na ape. Hindi lang yun, ang tao na nangunguna sa grupo ay nangisi rin ng nakakatakot. May klase ba ng malupit na tawa ang mga kalabang ito na kailangan nilang malampasan bago maging masama o kaya? Gayunpaman, nagpasya si Kai na makilahok sa plano ng grupo. Sa senyales ng leader, bumaba ang unang koponan sa mga elite na unggoy kasama si Kai. Namatake si Kai sa isa sa mga unggoy para ito ay habulin siya at ilayo ito sa iba. Mukhang nagbubunga na ang lahat ng kanyang mga leg day. Tumatawa ang leader dahil gumana ang kanyang plano at ngayon, kailangan na lang nilang hatiin ang kayamanan sa 3, kailangan lang nilang alisin ang natitirang mga unggoy. Tungkol kay Kai, kinikilala niyang ang unggoy na humahabol sa kanya ay tiyak na maraming beses na mas malakas kaysa sa normal na unggoy. Malamang napatay na ang isang karaniwang manlalakbay sa puntong ito, pero hindi siya karaniwan. Joe, inihagis niya ang kanyang S-rank na mga kutsilyo sa unggoy at pinatay ito. Ngayon, oras na niya para samantalahin ang iba. Habang ang 3 koponan ay abala sa pagtangkang pabagsakin ang kanilang mga kaaway na unggoy, tahimik na sumisilip si Kai sa likuran nila at papasok sa yungib. Sa loob, nakikita niyang naghihintay ang kumikislap na kayamanan. Excited siyang lumapit sa dibdib, ngunit biglang may naramdaman siyang ginaw sa kanyang likod. Isang mas malaking unggoy ang nakabitin mula sa kisame at pinapanood siya. Mabilis na umatras si Kai sa sandaling umaabante ang unggoy sa kanya. Hindi tulad ng ibang level 15 elite na unggoy, ang elemental na unggoy na ito ay level 20. Hindi lang yun, matalino ito upang harangan ang labasan ng kuweba, na nagiging sanhi ng pagkakahuli kay Kai sa loob. Ang tanging pinili ni Kai ay makipaglaban, kaya agad niyang itinapon ang kanyang mga kutsilyo sa unggoy. Sa nakakagulat na pagkakataon, tumama lang ang kutsilyo sa dibdib ng unggoy. Pati ang mga mata ng unggoy ay tumalon lamang ang kutsilyo. Napagtanto ni Kai na masyadong mataas ang depensa ng unggoy. Sa kabilang banda, hinawakan ng unggoy si Kai at itinapon siya sa pader. Sa isang atake, si Kai ay halos hindi na humahawak sa buhay. Napagtanto niyang malapit na siyang mamatay, at kapag namatay siya, hindi siya makakabalik sa Ghost Star sa loob ng 1 buwan. Ibig sabihin mawawalan siya ng pusta kay Commander Y. Unti-unti siyang nawawalan ng malay habang nahuhulugan sa kanyang mga sugat. Bigla, bumalik sa isip niya ang isang alaala ng kanyang pagkabata. Ang kanyang kuya ay binubuhat siya sa kanilang lungsod na napinsala ng digmaan habang may mga halimaw na dragon na lumilipad sa itaas. Isinugal ng kanyang kuya ang sarili niyang buhay para iligtas siya, palayo sa labanang bakbakan. Si Kai ay nagising mula sa kanyang pagkalibang, at ang alaala ay nagpapalakas sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon na umaasa na ang kanyang may sakit na kapatid sa kanya. Nilaklak ng unggoy si Kai ng buo, pero ilang segundo ang lumipas, sumabog ang kanyang ulo.
Lumalabas na hindi ganoon kataas ang depensa ng unggoy sa loob ng kanyang bibig. Yan ang tinatawag kong pambihirang estratehiya. Sa kanyang tagumpay, si Kai ay libre ng kunin ang elite na kahon ng kayamanan. Samantala, ang tatlong iba pang mga koponan ay kakarating lang sa pagwawagi laban sa kanilang mga kalaban na unggoy sa labas. Sila ay pumasok sa yungib, ngunit sa kanilang pagkalito, ang kuweba ay wala ng laman. Ang kanilang leader ay nagalit hanggang sa isa sa kanyang mga tao ang humiyaw at ibinahagi na sa tingin niya ay nakita niyang pumasok ang bagong eksplorador sa kuweba kanina. Hindi niya ito ibinahagi sa iba dahil akala niya ay nagkakamali lang siya. Sa lahat, paano makakaligtas ang bagong tao sa pakikipaglaban sa isang elite na unggoy ng mag-isa? Nagsimula nang magtanong ang iba sa kanilang leader kung makakatanggap pa ba sila ng bayad, habang ang leader ay sumisigaw ng todo. Samantala, binubuksan ni Kai ang kanyang kayamanan sa gubat, malayo sa iba. Ang kanyang mga mata ay naging pera habang tinitingnan ang kumikislap, mga ores at mataas na kalidad na kagamitan sa loob. Isang partikular na bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ito ay isang pares ng guwantes na may mga simbolo ng apoy. Sa oras na isinuot niya ito, agad siyang nakaramdam ng magaan at mas mabilis. Sinubukan ni Kai ito sa pamamagitan ng pagtapo ng kanyang mga tinik, at nagsimula itong olsen ng apoy. Parang pinahihintulutan ng guwantes ang kanyang mga sandata na magkaroon ng katangian ng apoy. Sa kasamaang palad, ito ay isang karaniwang apoy lamang at hindi isang espesyal na apoy, kaya't mababa ang pinsala nito. Tumingin siya sa kanyang bagong guwantes, ngunit biglang nagsimulang magalit ang mga elemental na unggoy mula sa gubat. Ang tinik na itinapo ni Kai kanina ay aksidenteng tumama sa isang unggoy. At nagdulot ito upang magalit ito sa kanya. Sinubukan ni Kai ang kanyang naunang estratehiya na ihagis ang mga kutsilyo sa bibig ng gorilya, ngunit mas matalino ang mga gorilyang ito kaysa sa kanilang naunang kapatid. Isinara nito ang bibig nito bago pa man makatama ang mga kutsilyo, kaya't wala itong danyos na naidulot. Agad na tumakbo si Kai bago pa makasama ang mga gorilya sa kanya. Mukhang paubos na ang kanyang swerte. Gayunpaman, napansin niya na ang apoy mula sa kanyang unang thorn attack ay kumakalat na sa iba pang mga gorilya. Hindi lang yun, ang dating 10 point na danyos ay tumaas na sa 2,000. Ilang sandali pagkatapos, sa wakas ay nagdulot ng sapat na apoy. Pinsala at pinatay ang mga ape. Agad na napagtanto ni Kai na ang apoy ay maaaring pinalakas ng kanyang kakayahan sa pagsusugal, na nagdulot ito ng 200 beses na mas maraming pinsala. Sa kanyang bagong gloves, halos parang isa na siyang fire mage na may sariling area of effect na atake. Talagang sobrang powerful na ng mga kakayahan ni Bro. Kailangan talagang i-update ng mga developer ang kanilang laro. Naka-equip ng kanyang bagong gloves, ipinakilala ni Kai ang gubat at mga naninirahan nito sa kanyang apoy. Tumakbo ang mga ape para sa kanilang buhay, pero hindi nagtagal, sila'y naging mga barbecue ni Kai. Matapos ang isang gabi ng pagsunog, pinatay ni Kai ang 12 ape at kumita 10 kahon ng kayamanan. Gayunpaman, naiisip niya agad kung gaano siya kalungkutan. Miss na miss niya ang kaibigan niyang si Jiu at nagtataka kung mas masaya siya sa militar. Dumating din sina Jiu at Niu sa Demon King Valley sa mga oras na yon. Pero hindi tulad ni Kai, na nag-e-enjoy sa pagpatay sa mga halimaw, sila ay humihiyaw sa galit dahil wala silang mahanap na kahit isang unggoy na mahuhuli. Mukhang may pumatay na sa lahat. Miss na nila kung paano pinadali ni Kai ang kanilang pangangaso. Pinaalalahanan sila ng leader ng militar na kasama nila na huwag magreklamo at inutusan silang bumalik sa hunt. Ang isa pang grupo sa lambak ay ang Falcon Squad na patuloy na naghahanap kay Kai. Nakakita sila ng ilang unggoy, pero salamat sa kanilang mataas na antas, madali lang para sa kanila ang lambak. Nakasalubong nila ang Tangent Team, na ibinabahagi sa kanila ang mga kwento tungkol sa makapangyarihang manlalakbay na kanilang nakatagpo na nakapagpapatay ng 3 unggoy sa isang iglap. Hindi pinansin ng Falcon Squad ang kanilang mga kwento at sa halip ay nagtanong kung nakatagpo sila kay Kai, ipinapakita ang larawan niya. Sumagot ang Tangent Team na ang taong yun ay eksaktong kahawig ng makapangyarihang manlalakbay na kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, hindi naniniwala ang Falcon Squad sa kanila, dahil si Kai ay dapat na level 5 lamang. Pero masaya sila na papalapit na sila sa kanilang target. Mukhang malapit na matapos ang kanilang panghuhuli.
Tungkol kay Kai, kasalukuyan siyang dumadaan sa pasukan ng Demon King Valley. Maraming explorer ang nagkakampang doon dahil mukhang nahihirapan silang makakita ng unggoy na mahuhuli. Samantala, wala si Kai sa isip ang kaguluhang dulot niya at masayang nakatingin sa kanyang stats. Siya ay level 10 na, kaya ang kanyang stats ay nasa mataas na 40s at 60s. Papalabas na siya nang sa wakas ay naabot ng Falcon Squad siya. Sa kanya at sumisigaw na tumigil. Ang kasikatan ng grupo at ang reaksyon ng ibang mga explorer ay nagbigay daan kay Kai upang maunawaan na sila ang mga mamamatay tao na ipinadala ni Huang Wei pagkatapos sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanila na si Huang Wei ang unang umatake, at pinatay niya ito sa pagtatanggol sa sarili. Pero ayaw ng Falcon Squad sa tama o mali, pera lang ang gusto nila, kaya nagpasya si Kai na hindi na siya kailangang huminto sa pakikipaglaban sa kanila. Itinapon niya ang kanyang mga kutsilyo sa kanila, ngunit umuupo lang sila pabalik, na ang mga apoy lang ang nagpapaliwanag sa kanilang mga damit. Ang Falcon Squad, minaliit ang maliit na pinsalang dulot ng atake ni Kai. Kahit ang ibang mga mananaliksik na nanunood sa laban ay natatawa sa karaniwang apoy na ginagamit ni Kai. Gayunpaman, si Kai ay nakangiti at pinataas ang pinsala. Biglang sumabog ang mga apoy, na nagdala ng malaking pinsala na nag-alis ng malalaking bahagi ng kalusugan ng Falcon Squad. Hindi na nila ito mapigilan at pagkatapos lamang ng ilang segundo, ang mga sunog na katawan nila ay nahulog sa lupa. Kaya't ito ay isang nag-aapoy na laban. Ang mga nanunood na mananaliksik ay nagulat sa kung gaano kadali, na wala ni Kai ang mataas na antas na grupo. Sinubukan nilang suriin siya, pero natutunan lang nila na siya ay level 12. Ang iba niyang katangian ay hindi matutukoy. Nabigla rin si Kai dito, kaya't tinanong niya ang AI system kung bakit nakatago ang kanyang sariling katayuan. Lumabas na kung may malaking agwat sa pagitan ng gumagamit at ng kakayahan sa pagsusuri, mabibigo ito. Dahil ang sariling mga katangian ni Kai ay katumbas ng isang level 21 na manlalaro, halos 10 antas ang ibaba ng mga paligid na eksplorador. Nagpasya si Kai na ito ay isang magandang bagay, dahil maaaring makatulong ito sa kanya na maiwasan ang mas marami pang pagtutok sa kanya. Nagsimula siyang bumalik sa bayan para ibenta ang lahat ng mga kalakal na kanyang nakolekta. Sa guild hall, bored ang receptionist sa kawalan ng mga kalakalan. Papalayan na sana niya si Kai dahil mukha itong baguhan, pero nanlaki ang mga mata niya nang makita ang inventaryo ni Kai. Mayroong 10 bangkay ng Black Ape at higit pa sa 12 elite treasure chests. At sa ganoong paraan, tinratong VIP si Kai. Mabilis na kinumpute ng receptionist ang lahat ng mga item, na umabot sa 180,000 Ghost Star Coins. Kung i-convert ito sa Earth, pera, magkakaroon siya ng sapat na pondo para sa mga gastusin sa medisina ng kanyang kapatid. Umalis si Kai mula sa transaksyon ng masaya at relieved na kaya niyang manalo sa kanyang pusta kay Commander Y ngayon, hindi na siya kailangang sumali sa military. Nasa gitna siya ng pag-alis nang may tumawag sa kanya. Si Huyan ito, at tinanong niya si Kai kung paano ang kanyang biyahe. Nagpasalamat si Kai sa kanya sa pagturo tungo sa Demon King Valley. Ang kanyang hula ay nagdala sa kanya sa isang magandang masustansyang daan. Tuwa si Huyan nang marinig ito, at tinanong niya si Kai kung maaari ba siyang pakiusapan para sa isang pabor bilang kapalit. Handa ba siyang idagdag siya sa kanyang koponan? Ang interesado si Kai, mabilis na iniiwan siya, ayaw siyang isama. Si Huyan ay malungkot na tumingin palayo. Tinawag na siya ng militar na walang silbi. Kaya anong tsansa ang mayroon siya na gustong makipagtulungan ni Kai sa kanya? Muling tinawag ni Huyan si Kai at tinanong siya kung gusto niyang kunin ang lahat ng kanyang kagamitan ng libre, dahil ito na ang huling beses na mag-log-in siya sa Ghost Star. Naguluhan si Kai, at tinanong niya si Huyan kung bakit. Habang tinitingnan siya, alam niyang mahirap siya tulad niya, at sinusubukan niyang kumita ng pera sa Ghost Star. Kaya bakit siya sumusuko? Si Huyan ay bumantong hininga at nagsasalaysay kung paano siya hindi talaga makakuha ng pera sa Ghost Star. Wala nang gustong kasama siya sa kanilang grupo dahil wala siyang ginagampanang mahalaga. Ang tanging kaya niyang gawin ay manghula, at hindi ito talagang kapaki-pakinabang sa labanan. Nang unang ipinakilala ang kanyang propesyon, Feng Shui Master, labis na nagkaroon ng interes ang militar at tinulungan siyang makuha ang propesyon sa pag-abot sa level 20. Pero nang ang kanyang mga kakayahan ay nagbigay lamang sa kanya ng mas mahusay na pakiramdam sa tamang oras,
lugar, at tao, iniwan siya ng militar na parang basurang hindi kailangan. Walang interesado sa kanyang mga hula, at hindi siya makakatulong sa laban. Kaya mas mabuti na lang na magtrabaho siya ng manual labor sa Earth. Kahit papaano, makakaipon siya ng pera. Binanggit ni Kai na nagkasakit ang kanyang kapatid dahil sa manual labor, pero ngumiti lang si Huyan at sinabi sa kanya na may mga kapatid din siyang kailangang alagaan. Kailangan niya lang itong tiisin para sa mga nakababatang kapatid. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Kai sa hirap na dinanas ng kanyang nakatatandang kapatid para lang makapaglatag ng pagkain sa kanilang mesa noong bata pa sila. Gusto rin ng kanyang kapatid na magtagumpay sa Ghost Star, pero sa huli ay nagtrabaho siya hanggang sa mabaliw ang kanyang katawan. Si Huyan ay malapit nang kumuha ang mga bagay niya mula sa storage room para ibigay kay Kai nang tinawag siya ni Kai. Sinabi ni Kai na maglo-log off muna siya, pero kapag bumalik siya, makakabuo sila ng team. Naantig si Huyan sa pagbabagong ito sa puso ni Kai, at pinwipe niya ang kanyang mga luha. Yakapin niya si Kai, habang sinusubukan ni Kai na itulak siya palayo, pabalik sa Earth. Sinabi ni Kai sa kanyang mga kapatid na hindi na sila kailangang magtrabaho. Sa wakas, kumita na siya ng sapat na pera para suportahan sila. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung may ginawa siyang ilegal, pero pinatotohanan ni Kai na nakuha lang niya ito mula sa kanyang mga ekspedisyon sa Ghost Star. Sinasabi niya sa kapatid niyang maaari na siyang tumigil sa pag-aalaga sa kanila, at oras na para siya ay magpahinga habang si Kai ang nagbibigay sa kanila ng magandang buhay. Nagsasaya sila sa kanilang bagong kayamanan nang mag-vibrate ang cellphone ni Kai. Ito ay si Commander Y na tumatawag at nagbibigay ng pagbati sa kanya sa pagkapanalo sa taya. Gayunpaman, humihiling pa rin siya ng isa pang pagpupulong kay Kai. Mamaya, si Kai ay inescort sa isang malapit na larangan ng laban. Ang mga nasirang gusali ay nagpapaalala kay Kai ng kanyang dating tahanan. Nakita niya ang pinagmula ng pagkasira. Isang malaking halimaw na parang leon ang lumabas kasama ang isang grupo ng mga explorer na nakikipaglaban dito. Nakilala niya ang mga ito, mga manlalakbay bilang mga pambihirang nilalang. Hindi tulad nila, ang mga pambihirang nilalang ay nakamit ang sapat na antas sa Ghost Star na ipinagkaloob sa kanila ang kapangyarihang ibalik ang mga kakayahan at kasanayang kanilang natutunan. Sa makatuwid, mayroon silang access sa lahat ng mga teknik at kasanayan sa labas ng Ghost Star at sa tunay na mundo. Ang pagdating ng mga super-powered na individual ay nagbago ng takbo ng kasaysayan ng Earth. Bukod dito, sila rin ang mga tanging sandata ng sangkatauhan sa laban kontra sa mga Diyos ng halimaw. Si Kai ay namangha sa kung paano tinalo ng grupo ng mga pambihirang nilalang ang Diyos ng halimaw. Gayunpaman, nagtatawa si Commander Weisa, siya at ipinapakita na talagang nawala na sila ng dalawang pambihirang nilalang laban sa Diyos ng halimaw na ito. At ang mas masakit pa ay ito ay isang ordinaryo, mababang antas na Diyos ng halimaw. Inamin niya kay Kai na hindi maganda ang takbo ng kanilang digmaan laban sa Diyos ng halimaw. Sumang-ayon si Wei na manatili sa kanilang mga tuntunin at hindi pilitin si Kai na sumama sa militar. Makikipag-usap pa siya sa pamilya Huang para ilayo ang mga ito sa mga mahal ni Kai. Gagawin niya ang lahat ng ito dahil naniniwala pa rin siya na magiging malaking tulong si Kai sa kanilang laban. Bukod pa rito, umaasa siya na magiging sapat ang lakas ni Kai upang makatulong sa sangkatauhan sa hinaharap. Aminado si Wei na ang larangan ng digmaan ay mapanganib at bawat sundalo ay maaaring mamatay sa labanan. Sa katunayan, kahit si Wei mismo ay umaasa na darating din ang kanyang kamatayan sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, handa siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanilang bansa. Ang tanging hinihiling niya ay balang araw, kapag ang kanilang bansa ay nasa panganib, umaasa siyang lalaban din si Kai para sa kanila. Matapos ang kanyang pulong kay Commander Wei, nag-spend si Kai ng ilang araw sa Earth upang magpahinga at makasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos, bumalik siya sa Ghost Star. Ang mga salita ni Commander Wei ay humantig kay Kai. Ngayon, determinado na siyang maging mas malakas, dahil ang mga higanteng itim na unggoy ay wala ng hamon para sa kanya. Nagpasya siyang manghuli ng mas mataas na antas ng mga halimaw. Ang susunod na target niya ay ang multo na Banshee, isang halimaw na may sigaw na makakapagparalisa sa mga explorer sa loob ng 10 metrong radius. Gayunpaman, hindi ito marmasan mula sa mas malayo dahil sa itsura nitong parang multo.
Sa harap ng isang bagong, mas malakas na kalaban, alam ni Kai na kakailanganin niya ng katuwang kung gusto niyang umunlad pa. Kaya't siya ay umalis upang hanapin ang batang babae na nagboluntaryo ng maging kasamahan niya, si Huyan. Sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya si Huyan na natutulog at naghihintay. Kanyang pwesto kung saan siya nag-log out noong huli silang nag-usap. Tuwa si Huyan nang makita niyang hindi siya iniwan. Hindi lang yun, sinabi rin niya sa kanya na nakahanap siya ng isa pang manlalakbay na handang maging kasama nila. Isang mataba, pangit, at mukhang mahina na lalaki ang nagpakilala bilang Ruanyo, isang lasenggong uri ng mananaliksik. Sa isang iglap, tumakbo si Kai palayo, dahil ayaw niya ng isa pang basura na katransaksyon. Tinawag siya ni Huyan at sinabi na handa si Ruanyo na magtrabaho ng walang bayad. Nakakuha ito ng atensyon ni Kai at masaya siyang tinanggap si Ruanyo sa squad. Gusto talaga ni Bro na itago lahat ng loot para sa sarili niya. Sa gitna ng gabi, isang nag-iisang kubo ang nakatayo sa gitna ng gubat. Dahan-daang bumubukas ang pinto at isang babae ang lumalabas mula sa kubo. Sa kasamaang palad para sa lahat, hindi ito normal na anime girl, ito ay isang multo o banshee na naghahanap ng susunod na biktima. Sa kalayuan, pinagmamasdan ni Kai ang kanyang target. Tahimik siyang bumubulong sa kanyang mga kasamahan ng mga detalye tungkol sa kanilang target, ang mga kakayahan nito, at ang mga kahinaan nito. May mga ingay na umuusbong mula sa kanilang pinagtataguan at sinaway ni Kai ang kanyang kasamahan. Hindi nila alam, lasing na si Ruanyo, nawala sa kanyang katinoan at loudly na pinapalakpak ang kanyang kapitan para sa pagtanggap sa kanya sa kanilang koponan bago siya makatulog sa kalasinggan. Agad na nakakuha ng atensyon ng multo ng banshee at ito ay tumalon patungo sa kanila. Binabaan nito ang panga at naglabas ng nakakaindek na sigaw. Isang notification window ang lumilitaw sa harap ni Kai at Huyan na nagsasabing ang takot ay nakap-paralyzes sa kanila. Kaya't hindi sila makagalaw habang ang banshee ay umaabot patungo sa kanila. Sa huling segundo, si Ruanyo ay tumalon patungo sa banshee at inatake ito. Ang kalasinggan na kanyang nararanasan ay tila nagdulot ng, siya ay naging immune sa sigaw, at nagdulot din ito sa kanya na makita ang banshee bilang isang magandang tao. Inakbayan ni Ruanyo ang banshee ng isang malaking yakap at nagsimula siyang haplasan ang mukha nito. Sa gulat ni Kai, nabasag nito ang paralisis sa kanilang dalawa ni Huyan, na naibalik ang kanilang kakayahang gumalaw. Agad na umatake si Kai, itinapon ang kanyang nag-aapoy na mga kutsilyo sa banshee. Samantala, ang banshee ay nandoon pa rin sa ilalim ni Ruanyo at hindi makagalaw habang ang lasing na si Ruanyo ay nagbabanta na halikan ng banshee, ipinapakita na ang pagiging alkoholik ay talagang kapaki-pakinabang minsan. Sa kasamaang palad, bago tumama ang halik ni Ruanyo, sumabog ang mga patalim ni Kai sa isang nag-aalab na pagsabog, itinapon ng banshee palayo at sa wakas ay ginaisang si Ruanyo. Naguguluhan si Ruanyo habang tumitingin sa paligid at nagtataka kung nasaan ang kanilang magandang babae, at ngumiti si Kai nang makita ang isang notification na nagsasabing napatay nila ang isang ghost banshee. Nagluluksa si Ruanyo sa pagkamatay ng kanyang bagong asawa, habang tumatakbo si Huyan patungo sa kaban para maghanap ng anuman na kayamanan na iniwan ng banshee. Iniisip ni Kai ang laban na kanilang pinagdaanan at nagtatanong tungkol sa kung ano-anong kakayahan ang talagang mayroon ang lasing. Sa pangkalahatan, ang lasing, kailangan ay tinatanggalan ng halaga dahil may posibilidad silang gumawa ng mga kaguluhan, ngunit dahil binaliwala ni Ruanyo ang mga epekto ng katayuan kanina, marahil ang mga alkoholiko ay maaaring baliwalain ang mga atake ng kaaway kapag sila ay wala sa kontrol. Ngumiti si Kai dahil napagtanto niyang maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa kanilang arsenal. Samantalang, bumalik si Huyan na may dalang bol na puno ng kayamanan. Sa susunod na ilang oras, patuloy na nanghuhuli si Kai at ang kanyang grupo ng higit pang mga ghost banshee. Ang kanilang bagong estratehiya ay simpleng itapon si Ruanyo sa banshee. Sa kanyang immunity sa mga atake ng banshee, niyayakap at hinahalikan ni Ruanyo ang banshee hanggang kay Kai na makapagbigay ng nakamamatay na suntok. Dapat nilang hayaan si Ruanyo na magkaroon ng isa bilang asawa. Talagang gusto ng bro ng babae sa kanyang buhay.